Good evening, everyone. This is Queen again from Moments in Focus, Stories from Behind the Lens. So tonight we have a special guest. This is a Wednesday spotlight. We are having two special guests tonight. Yung isa po ay kilalang kilala nyo na. Actually, pareho sila kilalang kilala nyo na. Fine art photographer from Quezon City, si Richard Gatmaytan. We are waiting for him to go online. While waiting, tatapusin ko lang yung pagkakape ko. Anyway, recorded na ito. So, it will be uploaded once tapos na yung podcast. Then, syempre, yung mga links ay ipoprovide namin in a bit. Kumakain daw siya. Okay po. Yun. Recently, ang dami kong ginagawa. I have been scheduling a podcast guest. And then, syempre may shoots din. And then, yung printing, dapat talaga i-delegate ko na yung printing na yan eh. Kasi medyo nakakapagod din. Si Bulak nandito. Uy, mabasag yung frame. Tsaka. Wait lang natin si Sir. Nagsiset up yata siya. Ayun, while waiting, do you have any people that you can suggest na we can invite sa interview na to or sa Wednesday guesting ng podcast natin? Or any topic na gusto nyong pag-usapan? Para maghahanap ako ng mga photographer na kayang i-discuss yung topic na gusto nyo. So yung camera ko kasi nandito. Yung PC monitor ko nandito sa gilid. And I am recording at the studio. Hindi ko kasi pwedeng gawin to sa bahay. Uunahin lang natin si Sir Richard Gatmaytan. And then, around 8:30 magjo-join si Sir Cobbs Hanayro. Ayan na, tumama na ako, Hanayro. Nagulat nga ako sa Zoom. Parang mali yung pagka-schedule ko kasi naka-auto join. Naka-auto activated siya. So, naka-online na ako habang nagkakape. Ganda ng effect ng lighting ko ngayon. Pagka-Rembrandt na, di malaman. Tamad na lighting. Kaya one light setup lang. Wala na akong yung kulay pink sa likod. Tinatamad akong mag-setup ng multiple lights. Hindi ko alam kung naririnig yung boses ko, pero sana naririnig. So mamaya mag-share screen si Sir Richard ng mga gawa niya. Ayan, nag-reply na si Sir Richard, 5 minutes daw. So in 5 minutes, I'm going to make daldal muna, no? While waiting.
Yung pusa ko nasa ilalim. Naka-quote tayo ngayon kasi mga master yung guest natin eh. Ang mga naka-line up ko hanggang April na eh. So, madami na to eh. Ipopost ko na lang sa page tsaka sa personal profile ko kung sino yung mga naka-line up na photographers. Pero ang susunod after this is Eugene Grama on March 6, next Wednesday. And then JP Chua, Bon Lester. So, kukulitin ko pa to si Sir Bon kung papayag. Medyo mahihain kasi si Sir. And then Noel Monzon next Wednesday and JP Chua. March 20th, Ellis Chu and Adam Legaspi. Next is sumobra yung ko sa oops. Next is Sir Gilbert Martinez. Medyo malayo pa to kaya very convenient yung Zoom kasi I get to talk to him one-on-one or personal through a webcam. Magaling din to. Sir Randy Garrido, di ko alam kung tutuloy siya pero sabi niya pupunta daw siya sa studio kasi mas gusto niya ng one-on-one or parang face-to-face. Hindi ko alam kung bakit. I am not ready for that. And then Hannah Margarita ng Garage Studio. Hindi po. Hindi po. Tanong ni Sir Richard kung naka-live. Nag-aabang sila ng live daw. Hindi. Teka. Sige, paliwanag ko na lang. So, eto kasi 8 to 9 p.m. Kasi magjo-join si Sir Cobbs later on after ko ma-interview si Sir Richard. And then, after ng interview or talk tonight, I will post it sa YouTube channels and Spotify. Saka ko ibibigay yung link sa profile ko at sa page. Hindi ko alam kung tatanong ko dito kay Sir Richard kasi natanong ko na lahat eh. Pero ulitin ko na lang siguro yung mga tanong na tinanong ko kay Sir Cobbs. Tapos follow-up questions. Kasi nakailang attend ako sa workshop nito ni Sir. Ayun, nasa na tayo. So, sabi ko Hannah Margarita from Garage Studio, March 27. April 3, and Ricky Ladia, with Sir Ricky si Master. And then Faye Olano. Next is April 10, Omac Principio of Aesthetic Studio and Cafe. Also, Sir Jericho Guanzon Jota or Hota. April 17th, D. Asuncion, Sir D. Next is Sir Chad Lariosa. After that, wala pang mga nakaschedule. I have to check kung may mga willing mag-participate. Bukas na akong mag-send ng reaction video about dun sa mga nangyari kahapon. Tsaka may important kasi na kailangan i-discuss din when it comes to newborn photography para aware din yung mga clients. Sobrang busy lang talaga this week kaya hindi ko maasikaso. Buti nga itong podcast is once recorded, pwede upload after. Sana edit, etc. Di makapasok, ma'am. Oh, how? Paano? Oh.
Paano hindi makapasok? Copy invite link. Ito. Tapos, try ko nga. Mag-online na si Sir. May nabit. Ayusin lang ilaw. Ayun. So, as I was saying, may i-discuss tayo about newborn photography and it's very important na i-discuss siya as soon as I can. Also, may mga kaganapan din na need din i-discuss. Pusa ko, kinakagat kasi ng pusa ko yung pa ako eh. Papaampun ko na to eh. Ako conscious si Sir ata. Oy, kayo, last time, thank you nga pala sa panonood nung first guest ko, si Sir Cobb Sanairo. I didn't expect na may manonood. And di ko rin in-expect yung mga reaction. Ang gwapo daw ni Sir. Well, kasi lagi ko naman siya nakakausap one-on-one. So, parang hindi ko alam hindi ko alam paanong pero you're right naman, gwapo si Sir. Hindi lang siguro nasa utak ko na yun yung magiging reaction ng mga viewers. I thought ang magiging reaction nila about to sa mga sinabi ni Sir, about dun sa portfolio niya na pinakita, ganun. Mag-invite ba tayo ng mas maraming gwapong photographer? Parang mahilig kayo sa mga pogi. Pero ito sila, Sir Richard. Single yan si Sir Richard. Baka may mga chinita kayong kilala. Hindi kasi siya nakapag-uwi nung nag-Taiwan eh. Hindi daw kasya sa bagay. Tatanungin natin mamaya. Guys, if you have someone in mind na gusto nyong i-refer na willing naman, yung April 24 onwards are open. As much as I can, 2 guestings every Wednesday. So, ayun. Comment nyo lang sa video na to or sa comment section ng Spotify kung meron kayong mga person na gusto nyong i-invite ko. This podcast nakakatulong din sa akin to na sa public speaking kahit video. Kasi ito talaga kahinaan ko dati. Ayaw ko. May mga nag-i-invite sa akin ng talks or podcast din. Kaso sobrang mahiyain ako before. So ngayon, I have the courage na to overcome that particular hindrance sa aking personality. Kasi talagang hanggang shot lang ako before. Ayokong lumalabas sa camera. Pero ngayon, tama naman yung workshop na sinalihan ko. As much as possible, show yourself, show your expertise, and
communicate well kasi nakakatulong din siya how you can communicate with the clients. Nga pala, itong guest na to, sobrang bait ng taong to. Hindi siya madamot. So, lahat ng knowledge na alam niya, sinishare niya. Ba't ko pa sinasabi ngayon? Dapat siya magsabi niyan mamaya. Pero ayun nga, marami naman nakakaalam sa inyo na hindi, sobrang humble ng taong to. Sobrang bait. Nakilala ko siya, matagal na. Hindi pa niya ako kilala. Cosplay photographer pa ako noon. And sobrang idol ko yung pagkaka-edit niya. Kasi isa yun sa mga gusto kong pag-aralan dati, yun hindi pa ako marunong. Fine art editing or fine art photography. And then si parang Darnel Lubugin suggested na i-invite ko dun sa photoshoot ng mga cosplayers. Birthday ko yun kasi dati every birthday ko meron akong open shoot sa mga cosplayers. Parang or anything in my... Ayan na siya. Ayan na pala. Online na si Sir. Got my tan. Okay. Ba ako nakaslouch? Hi, Sir. Good evening. Meron ako audio? Meron. Ay. Teka, masyado malakas sa speaker. Okay lang. And good evening. Thank you po sa pag-accept ng invite. Ayun, kinukwento ko nga, kanina pa ako online so kinukwento ko nga kung yung genre nyo, and then paano tayo nagkakilala, ganun. Actually, matagal ko nakakilala si Sir Gat Maitan. Ayun nga, cosplay photographer ako dati, and every birthday ko, nag-held ako ng open shoot sa cosplay community. And then Darnel, or si paring Darnel Lubugin, suggested na, sige na, invite mo na yung idol mo, si Sir Richard nga. Sabi, mabait ka daw, ganun. So, Bait. so, totoo nga, mabait nga si Sir. Ayun, Mr. Richard Gatmaitan is one of the masters in fine art photography. I will have him talk about his work, and from time to time, meron akong itatanong sa kanya. Natanong ko na naman to dati sa mga workshop tsaka sa chat group namin. Pero ayun, the purpose of this video is for you to learn his personality and his work. Go ahead, sir, kung may gusto kang i-share screen, pwede na po. You can go ahead and introduce yourself or anything you want to discuss about your work. Ayun, okay. Teka. Using ko lang. Ingay ng aso ng kapitbahay. Or by the way pala, sir, nandito si Bulak. Ayan siya. Laki na. Laki na. No? Share ba? Ayan, na-share? Opo. Wow, ang ganda. Nakikita ko. Dito ko na binuksan yung Instagram. Sige. So, ayun. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ayan. Ano po ako? Ayan. Portrait photographer ako. Ayan. Ito yung Instagram ko. Kasi, meron akong page. Wait. Huwag natin. Para makita nyo na din yung both pages. Ayan. So, ito yung pinaka-genre ko. More on portraits. Dati kasi na nagsimula ako, bago kasi ako naging photographer. Muna ako, bali, 5 years yata o 7 years ako naging editor muna. So, hindi pa ako marunong humawak dati ng camera po. No.
nauna muna akong matuto mag-edit sa Photoshop. Pero dati kasi, ang ini-edit ko lang nun, mga ano lang, alam mo yung pag may nagpapa-picture sa studio, yung para sa mga wallet, mga ano nila, yung mga wallet Ay, size photo nila, lalagyan mo lang ng design sa gilid. sa Tronics, ganun. Yung mga magjowa, may Mm. lalagyan mo ng border sa gilid na gano'n. Lagay sa Nagpa-photoshoot din ako wallet. sa ganun. Yan. Puro ganun ang ini-edit ko lang dati. So may photographer dati, ako nag-edit ang tawag doon, yung mga template nga, yung mga ganun. So matagal akong naging editor, yun. Nag-retouch din, mga minor, ganyan. Adobe 7 pa yata, ano. Wow, Tapos, naabutan nyo pa yun. Adobe 7 pa. Tapos, merong isang kilalang studio na client nung pinapasukan ko. Ano siya creative, para siyang motion creative. Paano ba sabihin yun? Ano siya, portrait studio siya. Pero yung mga portrait niya, more on motion style. Yung parang pag nakita mo yung photo, para may movement para may ma-motion blur yung concept. So yung photographer, ganun ang concept ng studio nila. Kaso pa. Tapos, na-curious ako, sabi ko, paano kaya ini-edit to? Kasi galing parang cinematic ang dating, tapos may mga motion blur. So tapos, sabi nung manager namin doon sa pinapasokan ko, sabi niya, try mo yung binigyan na ako ng tip, try mo yung ganitong style. Kasi mas magaling siya mag-edit sa akin noon, tinitrain ko. Ayun. So, tapos para nainganyo ako sa mag-edit ng mga creative. Tapos nakilala ko yung photographer, so nagka-interest ako ngayon sa shoot. So yun, tapos ayun nga, along the way, ako na nag-handle nung mga prints niya, so nagkaka-idea na ako sa mga shoot niya. Tapos lumipat ako ng studio at pagtatrabahuhan. Doon na ako nakahawak ng camera ng Nikon dati. Nikon D70 pa nga yun So yun, may mabait na photographer ako naging sa kanya, head photographer namin. So tinrain niya ako humawak ng camera. Tapos pa yun dati? Nakahawak ako, tapos yung camera namin naka-scotch tape sa sa 1285.6. So bawal galawin niya. Kasi pag nagalaw yun, pareho kaming magkakamali ng setting. So standard ng studio yun, 1255.6 setting. So di nagalaw. Pag nagagalaw yun, medyo nagkakalituhan kami. So kailangan namin magtanong pa sa may mas alam. Pero nag-shoot kami, may idea na kami sa shoot. Basta wag lang maiikot yung dial kasi yari kami kasi mag-iiba yung ilaw. Tapos sa Valenzuela yun So ang dami kong nakilalang photographer doon sa sa Valenzuela. Yun, simula noon, so parang tawag dito, parang gusto ko nang pasukin full-time yung photography. Nag-enroll ako ngayon sa school. Yun yung film based sa sa Magsaysay. So yun, start noon, yun, dire-diretso na siya. Nasa matuto akong mag-shoot. Nikon system ako dati. Tapos, meron kaming grupo sa school, nakabuo kami ng grupo, nagkaroon kami ng wedding group, mga wedding photographer group. So, syempre, hindi rin nagtagal. So, parang may kanya-kanya kaming gusto rin, may kanya-kanyang genre. Hindi naman lahat kami. Siguro, naengganyo lang kaming bumuo kasi nasa school kami. Naengganyo bumuo ng wedding team So nagkahiwa-hiwalay din kami, nagkaiba-iba. May napunta sa wedding pa rin. May nahinto, may napunta sa mga tao dito, corporate. Tapos ako napunta sa sa portrait. Pero bago ako maging portrait photographer, tawag dito, nakilala ako talaga una sa photo manipulation. More on photo manipulation. But medyo matagal na yun, 2015. So, ang dalas ko dati magpa-workshop ng photo manipulation. Tapos parang, siguro mga rin yun. Tumagal din ng mga 2 years yata. Pero doon nabuo yung Team Limitless, doon sa na yun. Sa photo manipulation na yun. Kaya yun, actually yun din yung workshop name ko, yun din ang name ng mga workshop ko dati, Limitless. Kaya siya Limitless, di ba? Kasi
ang daming pwedeng mangyari sa photo manipulation. As in, no limit. So, hanggang may idea ka, hanggang malikot ang utak mo, kaya mong gawin doon sa photo manipulation. So, doon nabuo yung Team Limitless ngayon. Ano yun, siguro tumagal din ng mga 3 years. Sunod-sunod din yung workshop noon. Nasa sold out din yun. Kaya lang, ako na lang din ang sumuko kasi mahirap. Actually, mahirap talaga siya. Medyo Mahirap sundan ng student bukod or sa mahirap? nahihirapan sundan, kahit ako mismo nahihirapan na eh. Mm, Yung parang tinamad na rin, parang ganun. Kasi ang magpa-process ka na isang photo, minsan 1 oras, 2, 3, oo, matagal kasi parang yun. nakakatamad. Tapos, paano nga ba ako naliko dito sa pagiging portrait photographer? Nung una, hindi ganito yung portrait ko. Parang mga standard portrait lang. Meron akong, parang, kasi paano ba nag-trigger yung kagustuhan ko sa mga European fashion. Siguro sa ano na lang din, na-inspire na lang din ako sa mahilig kasi ako sa mga fantasy movie, yung mga Dark Ages, yung mga medieval, mga ganun. So parang, mula doon, sabi ko, parang gusto ko mag-shoot nung ang gaganda nung ganun concept. Nakikita ko rin naman sa mga foreign photographer yung mga vintage, yung mga classic portraits na ganyan. Tapos ayun, doon na nag-start. Tapos yung Renaissance, 'di ba? Mga first workshop. Actually, nag-workshop pa rin naman ako ngayon ng pangalan sa Renaissance. Bali nanggaling yun kay Fanny Serrano. So actually, doon na yung pinaka-boom ng fine art. Nung nag-shoot ako sa kanya ng mga Renaissance fashion. Kasi si Fanny Serrano talaga, puro puro Renaissance collection yung gawa niya. So parang yung mga gusto kong shoot is meron siyang design, meron ako niyan, parang gano'n, yung parang lahat ng medieval concept na gusto mo, mga Renaissance fashion meron ako. So madalas kami nag-shoot dati nung buhay pa siya. Bago mag-lockdown. So ang gaganda ng design niya, as in puro classic. So yun, doon nabuo yung Renaissance. And then yun, tuloy-tuloy na hanggang sa bumuo na rin ako ng sarili kong tawag dito, collection and idea, yun ganyan. Parang doon na rin nag-grow. Sa tagal nyo na pong photographer, when is the last time talaga na napansin mo na, eto na talaga yung style ko? Kasi parang ang tagal mabuo yung ganong concept, no? Yung sarili mong style. Kasi hanggang ngayon, nag-explore pa ako as a newborn photographer. Kayo po, mga anong year nyo po na-realize na, ito na yung gusto kong style, Renaissance, fine art, ganun? Bago pa kay TF 2018 kasi medyo may pagka-fantasy concept pa eh. Siguro 2019, yung first collaboration dito kay Actually, ito yung first, pinakauna-unang test. Actually, test shot pa nga siya eh. Hanap natin ito. Actually, ay, nandito pala. Ito. Yan. Ayan. Actually, diyan na nagsimula. Diyan na ako nakilala as fine art photographer. Actually, itong pinaka first shoot na to, biglaan to eh. Nung unang nung binubuo ko yung concept, sabi ko ganito yung ilaw, ganyan. So prepared na ako lahat. Tapos nakita ko nga itong model na to na perfect pang classic portrait. Sabi ko, go, PM ko na siya. So hindi siya pwede. So after hindi pwede, parang nasayang yung preparation. So parang hanap na naman ako ng model na pwede. So parang tumagal siya hanggang nakalimutan ko na yung gagawin ko. Hanggang sa nawala na sa isip ko yung plano na bumuo ng fine art portrait. May one time, siguro hindi naman parang regular day, bigla siya nag-PM. Sabi niya, open ako for collab, pwede ako sa ganitong araw. Kinabukasan pala. So parang
again, mag-ano na naman ako, magre-refresh na naman ako kung ano yung, kasi matagal parang ilan buwan din bago na-resume yung, bigla siya ng PM na pwedeng, ano So parang yung binubuo kong idea nung una ko siya minessage, parang kailangan ko na naman, i-review. Ang problema, mabilisan na. So kailangan kong bumuo din ng team, pati makeup artist, yung peg, yung location, ganyan. Tapos yung ilaw, so ano to hindi pa ako magamay sa ilaw. So, ang nangyari, hindi ko ginalaw yung ilaw ng studio. So, naggalaw na lang ako ng setting doon sa camera mismo. So, actually, matagal itong shoot na to. So, umabot kami na siguro 2 hours mahigit. Pero isa lang ang nabuo. Ito lang. Ito lang mismo isang Grabe, sa 2 photo. hours, So, no? sulit siya. Kasi nga, um, tawag dito, ang tagal-tagal ko nagpe-prepare. So, parang nawala na sa, alam mo yun, parang, ano ba tawag dito? Parang na mental Parang block ka or nag-back to na, zero ka. Parang oo, nag-back to zero ka. Paano gagawin mo? So, parang, habang nag-shoot kayo, nag-aaral ka na parang iniisip mo, paano nga ba yun? So, maraming error to. So, parang, nakailan beses din ng shoot. Ayan. Sa loob ng 2 oras, isa lang ang nabuo. Pero sulit naman kasi ito nga yung sulit, ang ganda eh. naging Ito output yung na niya. ano, di ba? Yung parang nagpasikat sa'yo, sir eh. O siya yan mismo. Itong portrait na yun. Dito na ako nakilala talaga. Ito mismo yung pinaka first photo. Ayan. So wala nang ibang portrait. Ito yung dito na nag-start yung yun, yung Renaissance workshop, portrait, tapos yun nga, dito na ako nakilala. Dito na nag-start. Galing, impromptu pala yung shoot na yan, no? Kaya ito yung cover nung page Nung kasi page. medyo tawag dito, malaki yung meaning niyan sa page na ako nakilala talaga. Alright. Sa dami na rin pala na experience nyo and learning, we are very grateful na sinishare nyo rin siya sa iba through workshops and your some guestings na rin sa ibang photographer. Medyo sikat na kayo, sir. Hindi naman. And It's sikat ayun, sobrang sikat nyo na, sir. Kaya nakakatuwa lang na nakakapag-share ka na rin sa iba. Masyadong formal tong dating ng ano natin, no? Pero ayun. Pero hindi ako sanay. Chill lang. Ayun. So, na-share mo na yung mga memorable experience mo. Ano pa ba pwede ko tanong? Saan or anong part ng photography journey mo yung pwede mong i-share na tingin mo talagang nahirapan ka? Either workshop man yan or personal shoot or collaboration. Nahihirapan. Yung tipong may challenge kang, maliban po dun sa pinakauna yung talagang nagkaroon ka ng challenge. Pero tingin ko parang wala naman kasi ang galing yun eh. Kasi hindi kasi ako yung tipo na yung kukuha ng sobrang bigat na shoot kasi 'di ba pag may kagaya may nag-offer ng medyo challenging na shoot or medyo malalaking client, medyo hindi ko agad na-accept tinatansya ko yung sarili ko baka mamaya kasi do sabi ng iba sayang kuhanin mo ganyan pero ako kasi may siyempre kahit paano napapa-atras pa rin ako sa ganun natatakot din naman ako mag-fail do sabi naman nila hindi kaya mo yan so ako ayun hindi rin naman ako agad nag-go so far pinaka-challenging siguro so far wala naman. Siguro yung mga wedding lang dati nung nag-wedding. Medyo yun nag-challenge sa akin kasi kailangan every client in a wedding iba yung kahit pa paano hindi mauulit yung shoot sa client. Yung parang hindi magiging ulit-ulit yung laman ng page nyo. Ay, same post lang yung bride, puro ganun yung post, iba-iba pero puro ganun. So yun. Pero binitiwan ko na din ng wedding. Nakapagod din kasi yun, sir eh. Kahit ako, Bukod sa ayoko na napagod kami sa wedding, yun nga, kasi napasok ako sa kids portrait.
yung kids kasi lumakas, as in malakas talaga nung bago pandemic eh. So, ang nangyari, parang yung kinikita ko sa kinikita namin sa wedding, natatapatan niya eh. Tapos ang gaan ng trabaho ng kids portrait eh. Ang problema, nung nag-lockdown, yun, sila yung hindi makalabas. Sila yung bawal palabas. Oo. Yun, kaya down. Yun, Okay. isa pa nakaka-challenge yung mga kids. Yan. Ang hirap. Lalo na pa ba nagtatakbo, nag-iiyakan yun Oo. Yan, May topak nakaka-challenge siya. minsan eh. Pag mga bata. Pero nakakatawa din pagka puro bata. Ang dami mo mamimit na ano, True, na true. nakakatawa. Nung kasagsagan na ng Renaissance nyo, kailan mo, sino naging inspiration mo na mag-start magpa-workshop or magpa-masterclass sa genre mo, sir? Siguro wala naman Sinong gaano nagtulak. Walang gaano nag-push nagtulak. sa'yo? Oo, walang nag-push kasi nung unang pumasok ako sa photography, parang alam mo yun, yung sa sarili mo na alam mo na feeling mo talaga na gusto mo magturo, gusto mo mag-share. May ganun eh. Kahit meron ka nakita mga sikat na photographer, ganyan. Pero sa loob-loob mo parang ikaw, ay gusto kong maging teacher, parang ganyan. Gusto kong magturo, gusto kong ma-share yung kung ano man yung knowledge na na meron ako. Parang iniisip ko kasi wala naman. Parang ako lang talaga. Ikaw lang talaga Marami yung akong person. may iniidolo ng photographer pa hanggang ngayon naman. Pero yung nag-push sa akin para magpa-workshop, sarili eh. Siguro parang ano na lang talaga. Parang kagustuhan ko na rin. Ganun. Sobrang dami nyo ang nakaschedule na workshop ngayon. Meron po kayong upcoming workshop this March? Can you For share it? March 17, ito yun. Ayan, so Learn to Light. So ano siya, Introduction to Fine Art Portrait. So magtuturo ako dyan ng paano ko iniilawan yung mga portrait ko, yung mga possible errors, yung tawag dito, conceptualization ng model, yung combination ng kulay, tapos kung ano yung best camera setting para dun sa concept. Yan. Tapos magde-demo rin ako dito ng konting retouching tool. Kung paano ko lang nire-retouch yung skin saka buhok. Though ito kasi full slot na kasi ito eh. So may mga naka-waiting list dito. So siguro hindi ko alam kung mag-open up pa. Feeling ko hindi magbibitaw yung mga naka-reserve. Mga waiting list kasi ito. Gusto yung kumandamihan, eh kawawa naman yung iba pag sobrang dami, baka hindi mo eh. Kaya nakalimit pa rin ito. Ano to, sir? May editing din or light lang talaga? Wala, light lang talaga to. Pero makakapag-shoot yung participants dito. Tapos afternoon, after nilang makaikot lahat ng shoot, ako ulit uupo sa harapan para pakita sa kanila kung paano ko nare-retouch yung model. Retouch lang, hindi siya yung major workflow. Kumbaga, bibigyan ko lang sila ng idea kung paano siya nag-glow ng ganito. Hindi kagaya base lang. nung mga nauna Pinaka ko siya. Kumbaga sa buong workflow ko, parang 2 to 3 steps lang yung share ko doon ng retouching. So, syempre, iba pa rin yung masterclass. Yes, iba pa rin. Malaki pa rin yung difference sa masterclass. Totoo. Other than this workshop, meron pa po kayo in Metro Manila naka-schedule or planning pa lang po? Ito lang so far yung Metro Manila. Tapos yung mga susunod kasi April, Bicol, May, Catanduanes, tapos June, Davao. So ayan pero guys. wala pa mga official poster pero nag-open na sila ng mga slots. So kung malapit kayo doon sa location, sa Bicol, sa Birac, Catanduanes, or sa Davao, ayun. Wait nyo na lang yung mga official announcement. Doon nasa wall ko naman sila, nakatag na yung mga organizer. Medyo, wala lang official poster pa kasi nasaan na pa siya eh. Planning pa lang. Hindi pa siya na-final yung date. Pero may buwan na siya. Kung anong month.
O ayun guys, dun sa mga malalayo na hindi makaluwas, stay tuned na lang po sa page ni Sir Richard sa exact dates Baka ng ito mga rin muna mascot. ang last workshop ko dito sa Maynila kasi gusto ko muna mag-build ng sarili kong collection hanggang siguro, let's say hanggang bare months. So wala muna susunod. Ito lang muna sa Manila, March 17. Mhm. So yan. So focus ulit ako sa ano muna, sariling portfolio muna. I see, I see. Biruin nyo guys, master na siya pero nagbi-build pa rin siya ng portfolio. I hope maging inspiration sa inyo yon na tuloy-tuloy lang. Hindi Kasi porke photographer magaling naman ka. kasi ano yan eh, continuous learning yan eh. Hindi naman yan nag-stop lang sa isang ano mo eh, sa isang tawag dito. Kung yung ano yung knowledge mo ngayon, mag-stop ka na doon. Hindi. Continuous learning yan. Dire-diretso lang yan. Pag nag-stop ka, may iiwan ka. Totoo. Baka yung Yun. beginner kahapon, mas professional lang sa'yo bukas pag stop ka. 'Di ba? Kasi minsan kakalawangin ka rin eh. Halimbawa, kahit mga 3 buwan ka lang walang shoot, yung personal shoot tapos puro client shoot. Ayun pa pala, kaya ako in-stop ang photo manipulation. Um, totoo, gumagaling ako sa editing. Pero during shoot, nawawalan na ako ng concept sa shoot. Mm. Di ko na alam paano papoposin kasi nasanay ako sa stock photos eh. Alam mo Mm. yun, yung magda-download ako ng stock photos, naka-post, edit ko. Pero nung time, pag na ako na mag-shoot, blanco na ako sa posing. So yun. So blanco na ako sa concept. Kaya ako pala siya in-stop din. Kasi sa Mm. feeling ko talaga na hindi ako mag-grow sa photography. Mag-grow ako sa editing, pero sa photography hindi. Pero sa photography kasi, kung magagamay ko yung mga posing, kaya ko i-apply yung editing eh. So, Totoo. kaya ko pala in-stop. Yun. Ang gaganda nga ng mga photos mo, sir. Thank you. Ito ba inspiration mo from other photographers din or your own concept talaga per photo na Karamihan din tinitake naman mo? dyan, inspired din naman sa ano, sa mga photographer. Pero syempre, kahit inspired ka dun sa photographer, sa mga gawa niya, ano yan eh, parang along the way, makaka-create ka ng sarili mo eh. Halimbawa, sabihin mo, kasi ako pa nag-shoot, meron din naman akong piniprepare na mood board o yung mga JPEG eh, para pagbasihan kung ano yung magiging concept eh. Tapos halimbawa, along the way, nag-shoot ka, doon ka makakagawa ng sarili mong ano eh, sarili mong concept idea eh. So doon papasok yung creativity mo eh. So yun doon ka magi-stand out. Kumbaga, base photo nung idol mo, yun ang ginawa mo mood board, pag-aaralan mo siya, makakagawa ka ngayon ng sarili mo na hindi tutugma sa kanya. So, doon ka magiging iba. I see. Ayun, regarding sa inspiration, sino yung pinaka gusto mo na tingin mong pwede nilang i-follow din ng mga newbie ngayon? Yung mga naka-inspire sa'yo na foreign photographers, kaya nag-come up ka sa ganitong style. Sa Filipino photographers, syempre si ano. Sa Filipino photographers, syempre si Sir Manny Librodo. Yan, number 1 yan. Yan sa Google. Lodi talaga yan. Ayan, si Sir Manny Librodo, ito, ayan. Actually, nakakulab ko na rin yan. Ayan, isa sa mga ano yan, sobrang galing na na portrait photographer. Actually, may magic to. Hindi ko alam kung ano yung magic niya. sobrang malaro talaga. Sobrang malaro talaga siya sa kulay. Ayan. So, number 1 yan, si Sir Manny Librodo. Sa foreign naman, siyempre, papapansin niyo siguro, based dun sa output, ayan, si tawag dito, si Slowinski. Saka tawag dito, nakita ko tuloy yung search bar ko, Rem Wallpaper. Hanap ng Rem Wallpapers. Okay. Ang tawag dito, ayan, sige na nga. Rem Wallpaper lang naman yan. Kahit ako may ganyan. Si Paul Apal, kasi punta ko yung, ayan, ito isa. Ganda. Si Paul Apalkin. Nahiya tuloy mag-search eh. Nakikita yung search. Nahiya yung... So, ayan.
Si Paula pa. Kung pansin niyo, meron akong output na ganito eh. Oo po. Yun lagi kang Kay, may kay nakaganyan na Kylie, bata. oo. So, Mm-mm. yan. So, ayan, isa yan sa nag-inspire sa akin, yung ganyan genre si Paula Palpin. Ayan yung mga portrait niya. Ayan, ganyan. Hindi ano to hindi AI to Oo. Hindi, ayan, totoo yan. Regarding sa AI, sir, anong Portrait reaction siya. mo sa ganun? Kasi napapansin ko rin sa behind the scenes groups, no? Mm. Kaya minsan hindi na ako nagpo-post dun. Napapagbintangan na yung mga photos mo daw, AI. So, anong masasabi mo doon? Kahit meron ka ng, 'di ba, pinapakita na behind the scenes yung mga setup ng ilaw, paano mo ginawa yun? Anong masasabi Eh, mo about that? wala na. Parang natatawa na lang ako kasi parang ngayon lang naman nangyari yun. Ngayon 2023 nung Yung pumasok si Photoshop 2020, ano ba yun? Yung may AI na So, si feeling nila lahat, Midjourney. Oo. hindi si Photoshop, si generative, di ba? Oo pala, Oo. si Midjourney Midjourney muna. pala, no? Si Midjourney pala, nung Tapos nag-boom si pinasok niya si Midjourney, so Adobe. feeling nila lahat Midjourney na gawa eh. So, wala lang, Oo. pero medyo mapapansin mo lang talaga yung mga photographer na, ewan ko kung photographer sila, na, na mas nauuna mag-react kaysa Mas mag-explore muna. kesa Kasi aralin nauna yung nilang picture, mag-comment no? agad kaysa pag-aralan muna yung post. Totoo. Kasi yung iba kasi parang comment na lang basta hindi mo na tingnan mismo yung photo tsaka yung kung paano Mm. ginawa eh. So, kumbaga, ano bang nangyari dito? Bakit ganon? So, Mm. ngayon, pag napatunayan nilang AI talaga. Kaso hindi nga yun. Anong tingin mo, sir, tingin mo challenging ba yung AI ngayon or medyo masyadong deep yung topic na ganito? Tingin mo mawalan ba talaga ng trabaho yung mga photographers? Para sa akin kasi I don't think Para so. sa akin, hindi. Ngayon kasi, nagagamit ko siya nakakatulong siya sa client shoot ko eh. Totoo. Especially sa outdoor shoot. Mm-mm. Na siya, kumbaga, yung gawa ko, ngayon, gusto ko maging medyo mas creative. Natutulungan ng AI eh. Mm-mm. Tapos pag meron shot ako ng gustong-gusto, nagka-problema ako, sumablay ako sa framing. Ay, naayos niya eh. So, nagagawa ko ng paraan eh. Ginagamitan ko ng AI, siguro mga 5%, 5 to 10% lang. Kailangan hindi mo mawala yung pinaka-photography doon. Oo. Nakita ko nga yung Parang mga ganun pa rin. mushroom. Ginawa Sa ko dun sa halimbawa, baby yun eh. may yun nga, yung may pinost ako sa RG Kids na page, di ba? Mm-mm. Super Mario Brothers yung concept nila. Ang mushroom ko na totoo na simento, tatlo lang. Di ba? Tatlo lang. Paano ko dadagdagan? So, ayun, natulungan nung generative fill nung Photoshop na nagawan ko na madami. So, ayun, from doon, mapapansin mo, yung AI doon, parang papalo lang ng 5% kasi kabuti lang nadagdag eh. Totoo. Nandun pa rin yung concept eh. Yung kabuti lang ako kinulang eh. Mm-mm. Kung marami lang ako kabuting props eh, ba't mag-AI pa ako? Totoo. Ang mahal-mahal ng props na Mahal-mahal na. nakabot. Saka ang bigat-bigat pa nun, semento pa yun. Diyos ko. Diba? Kawawa sa sakyan mo dun, sir. Ayun, what are your insights about our current situation sa photo industry? Yung mga laganap na mga issue ngayon, like, for example, yung mga pinapababa yung rates nila para makapasok sa ganitong genre. Ayun, nakakalungkot naman. Diba sayang kasi imbes na itataas mo yung quality ng photographer dito nagbabagsakan sila para lang makakuha ng client. Doon di lang naman siguro dito nangyayari yan. Pero may mga may mga kausap din ako na sa ibang bansa. Yung mga photographer doon hindi ganyan, na hindi nagbababaan. Talagang ano, ah sobrang lax sila sa package nila. For example, tawag dito, ah sa mga wedding industry, di ba, sa ibang bansa, hindi nag-aano yan, hindi nagpapababaan ng
price yan. Eh dito kasi may 2.5, di ko alam, may 2.5, may 1.5. So, May paano ka pa lalaban doon, Samyup di ba? nga sir eh. Samyup pricing, 199. Ganun. Paano ka pa mabubuhay doon? No? Di ba? 1.5 o 2.5. Siguro may nagbibigay ng ganun, pero sige, ibigay niya ng 1.5. Sige, tingnan ko kung gaano siya tatagal na ganun ang rate niya. Mahirap sir. So, mahirap, di ba? Tsaka, Oo. ang pangit doon kasi yung client mag-expect din, ay, meron na ako nakuha. So, yun ang bukang bibig nila. Ay, may kilala ko 1.5 din nila. So, yun na. Doon na papasok yung mga client na sobrang baba na ng package na hinahanap. Totoo. Di ba nga may mga 1.5 photographer, wala, na-disconnect yung camera. Mga 1.5 photographer, tapos parang maganda na naman yung quality niya eh. Hindi ko maintindihan yung mga ganun na hindi nila ma-realize na kailangan na nilang alam mo yun, mag-level up. So, kasi Kasi sayang. kawawa din industry, di ba? Kaya kahit gusto Hello? mong mag-lock ng package, gusto mo magbaba ng package, gusto mo magtaas ng package, para magdadalawang isip ka kung itataas mo ba eh. Di ba parang gano'n? Na-stuck. Kasi, halimbawa, papasok ang 2024, increase ko kaya yung package ko ng ganito. Tapos isipin mo muna, so sugal kasi yun eh. Kasi kung siguro walang ganun photographer, hindi mo isipin na sugal eh. Totoo. Isipin mo, aanuhin pa rin ako niyan. Eh ngayon kasi pag magdadalawang isip mo, pag tinaas mo eh. Kasi baka mamaya, sa isa may nag-o-offer ng ganun, mas maraming output, may print, halimbawa, may may SDE pa, may ano. So parang ayoko na 5K yata na, magtaas. 5K na may Ayun. SDE. So parang ayoko na yata magtaas. Imbis na magtataas ka sa susunod na taon, baka ibaba mo pa yung package mo kasi lalabanan mo yung rate niya. Diba? Oo. Ang hirap ng ganun, no? Ikaw mismo na alam mo magaling ka na naman, tapos lalabanan mo yun lalabanan mo yung mga mabababa. Pero sa ngayon, parang hindi Actually, siya nangyari applicable yun. eh. Nangyari sa akin yan itong 2023. No, pagpasok ng 2023. 2022, pagpasok ng 2023. Tinaas ko eh. Mm-mm. Medyo dumalang talaga eh. So, binalik ko sa original. Mm-mm. So, feeling ko, hindi pa. Parang, kasi medyo nagbabagsakan. Oo. Tapos, pagpasok ng 2024, in-increase ko talaga siya. So, yun. Ngayon, walang hindi may mga client pa rin. So, yun. So, swerte. Pero, hindi nga sila ganun karami. Pero, pwede na. Pwede At na. least, hindi yung ganun kababa na, alam mo yun, mababa nga package mo. Pagod na pagod ka naman pag uwi mo. Totoo. Ganun. Si Master ay Ayun